Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikatlong kabanata ng Markos, pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. Muling pumasok si Hesus sa sinagoga, naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Hesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Hesus ang lalaking paralisado ang kamay. "Halika rito!" Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, "Alin bang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Ngunit, hindi sila sumagot. Tiningnan ni Hesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang may papatay si Hesus. Ang napakaraming tao sa tabi ng lawa. Umalis si Hesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Hesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Hesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa, sapagkat marami ni siyang pinagaling. Dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit mahigpit na inuutosan ni Hesus ang masamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang pagpili ni Hesus sa 12 apostol. Pagkatapos nito, umakyat si Hesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang magkakanulo kay Hesus. Si Hesus at si Beelzebul. Pag-uwi ni Hesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't hindi na sila magkaroon ng pagkakataon kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila ng ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya ay nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya
ang nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina."